Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 65 ng Widow's War. Bigla na lamang natisod itong si George dahil nga sa problema, na-stress siya sa sinabi sa kanya ng kanyang biyanan. Bigla na lamang niya natumba yung picture frame ng mag-ama. Nagulat siya at nabasag niya, natakot siya. Ngayon biglang lumapit si Galvan, sabi niya, "What the? Yan na lamang yung huling litrato namin ng anak kong si Basil. Pasensya na po pa, papalitan ko na lang po." "Hindi mo yan papalitan. Dahil lahat na lang ng nahahawakan mo ay nasisira. The photo of me and Basil." Talagang yun ang sinabi ni Galvan, no? Galit na galit siya at nanlaylisik yung mga mata niya. Ngayon, bigla na lamang natahimik si George at tinitigan niya yung mukha ng kanyang hilaw na biyanan. At eto, sabi naman ni Jericho, nagpunta kayo ni Miss Georgina doon sa kwarto ko? Oo, siya mismo ang nagsama sa akin, sabi ni Sergeant Riales, para ipakita yung laman ng kwarto mo at nakita nga namin yung mga ebidensyang nakalap namin sa kwarto mo. So bigla na lamang siya napatingin. Sabi niya, sina Paco, si Basil, si Beverly, si Peter, pati si Samantha. Sabi naman ni Detective Bila, so ano naman? Bakit mo naman binabanggit ang mga pangalan nila? Sabi ni Jericho, halos lahat sila konektado kay George. Lahat sila nakaaway ni George, no? Kung sabi naman ni Detective Bila, anong ibig mong palabasin? Nakikinig si Sergeant Riales, no? Sa mga sinasabi ni Jericho. Nag-flashback, ito yung pangyayari, di ba? Ayan, no, muntik na mapatay ni George si Beverly, tapos sinampal niya si Peter. Ayan, no, yan yung mga dahilan. Ngayon, eto na. Bumalik na tayo dito kina George. Sabi niya, ano pa? Anong sabi ninyo? Lahat ng nahawakan ko nasisira? Sabihin nyo nga sa akin, diretsahin nyo ako pa. Hanggang ngayon pa rin ba sinisisi nyo pa rin ako sa pagkamatay ni Basil? Sabihin mo pa. Oo, sinasabi ko sa'yo, ikaw pa rin na sinisisi ko sa pagkamatay ng anak ko. Dahil kung hindi mo siya pinakasalan, buhay pa rin sana siya hanggang ngayon, kasama ko pa rin sana siya. Nasaktan si George, no? Nagulat itong si Sofia at hindi niya gusto yung nakikita at naririnig niya. Tahimik sila doon sa loob ng kwartong yon. Sabi ni Galvan, no? Talagang galit na galit siya. Sinisisi pa rin niya si George na kung hindi dahil sa kanya, hindi pa rin sana mamamatay yung anak niya. Ngayon eto na, sabi naman ni Jericho, si Miss Sam, alam naman natin na hindi pa sila Palacios, magkaaway na talaga sila. Matindi na talaga yung ugat ng pag-aawayan nila. Maski nga yung mga asawa nila nag-aaway na dahil sa kanila. Sabi naman ni Sergeant Bila, lumang tugtugin na yan, alam na namin yan. E paano naman kay Peter? Si Peter, ninakawan niya si Miss George saka si Sir Basil. Pagkatapos, balak pa nga niyang tangkain patayin si Miss Georgina. Paano naman kay Beverly? Hindi ba obvious? Dinadala niya ang anak ni Basil. Kaya syempre, nagiselos siya. Kaya muntikan niya na talagang patayin si Miss Beverly noon. Muntikan niya nang gilitan ng leeg noon nung birthday shower. Paano naman si Basil? At tingin mo papatayin niya yung sarili niyang asawa? Sabi ni Jericho, no? Syempre, nandahil sa selos. Ngayon, eto na, sabi naman ni George, alam nyo pa, mahal na mahal ko si Basil. Hindi ko kasalanan na pinatay siya. Basil was totally murdered. Ang kasalanan ko lang naman ay minahal ko yung anak nyo. Binigay ko yung buhay ko sa kanya, yung oras ko, naglaan ako ng panahon sa kanya dahil sa pagmamahal ko sa anak nyo. Kailan pa naging kasalanan ang isang maging mabuting asawa? No? Talagang grabe yung eksena. Tumayo na si Sophia, sabi niya, Ate George, tama na, wag ka nang umiyak. Sabi ni Galvano, tama na George, kalimutan na lang natin yung mga sinabi ko sa'yo. Hindi pa, nasabi nyo na, nabanggit nyo na eh. Mabuti pa sisihin nyo na ako, sige na ako na. Ako na yung may mali, ako na yung may kasalanan. Ako na yung dahilan kung bakit namatay yung asawa ko. Sige na pa, ibuhos nyo yung galit nyo. Sisihin nyo ako sa lahat ng mga nagawa ko kay Basil. Sabi ni Galvano, enough, tama na. Hinagis nyo yung tissue sa may sahig na hawak-hawak ni Sophia. Ngayon sabi naman ni Jericho, maaring nandahil sa pera, kaya niya to ginawa para sa kayamanan. Sabi naman ni Sergeant Villa, kalokohan yan. Puro ka haka-haka, puro ka ganto, ganyan. Na-interview namin noon si Miss Georgina. Mahal na mahal niya ang asawa niya si Basit at hindi niya tong kayang patayin. Ngayon sabi naman ni Jericho, nandahil sa mana, maaring sa mana. Maaring niya tong gawin para makakuha ng pera. No? Sabi niya, o di kaya dahil nga sa selos, dahil nga baka mali natin, baka nga talagang totoong mahal ni Basil itong si Beverly nung time na yon.
So, nagtatalo yung dalawa. Sabi ni Sergeant Villa, alam mo Brad, hindi papasa sa husgado yung mga statement mo dahil kailangan natin ng konkretong ebidensya. Sumingit na tong si Sergeant Toriales, sabi niya, o di kaya naman, maaaring gustong kumalas ni Miss Georgina sa dati niyang asawa. Eto ayon sa investigasyon ko, meron pala siyang karelasyon dati. Etong si Sergeant Abdul Casas. Dati pala silang magkarelasyon. Maaring gusto niya makipagbalikan dito. So eto na. Sabi naman ni Galban, tama na. Pinaiiral mo na naman yung emosyon mo. Yan ang hirap sa'yo, George. Lagi kang pa-victim. Yan ang galawan mo. Yan ang problema sa'yo, sabi ni Galban, no? So umiiyak na tong si George at natahimik na. Dahil nga nasigawan nga siya ni Galban dahil sobrang taas na nga ng emosyon, sobrang intense na eksena. Grabe yung yung eksenang to, no, talagang bumuhos yung emosyon. Talagang alam ko maraming napaluha ng mga viewers sa eksenang to. So sabi ni Galban, mabuti pa Sophia at attorney lumipat na tayo ng kabilang kwarto at ikaw maiwan ka dito. Clean up the mess that you made, sinabi niya, no, umalis na sila. At umiiyak na nga tong si George, bumuhos na nga talaga yung luha sa mga mata niya at nilapitan siya ni Ruth ng nanay niya, no, para i-comfort ito, damayin ito sa kanyang tinatamasang grief, di ba? At sorrowness, grabe talaga. O sabi naman ni Sergeant Villa, bakit ako napasama diyan? Detective, sabi ni Detective Reales, no? Dahil alam ko talaga na meron silang karelasyon noon, no? Ang husay ninyong dalawa. Pero bakit hindi nyo pa rin ito alam? Bakit hindi nyo pa rin ito makuha? Sabi ni Sergeant Villa, dahil meron kami mga options. Kailangan namin ng konkretong ebidensya para makagawa ng isang matibay na investigasyon. Sabi ni Sergeant Villa, no, alam mo, matagal na akong humahawak ng mga kaso. Marami na akong pinanghawakan na kaso. At isa lamang yung nalaman ko habang sa paghahawak ng kaso. Lahat pwedeng maging primary suspect. Maging asawa mo pa yan, kapatid, anak, o kahit asawa mo pa. Pwedeng-pwede kang patayin nito. Pwedeng-pwede kang traidorin nito. Ang husay talaga ni Sergeant Toriales, no? Talagang veterano na talaga siya, di ba? So magkaiba kasi sila ng opinion ni Sergeant Villa, di ba? Iba-iba talaga sila eh. Ngayon eto na, talagang kino-comfort nga talaga si George ng nanay niya. Samantala, dumako na tayo dito kay Rebecca. Si Rebecca nasa may labas ng kanilang mansyon, nagulat na lang siya at merong sumigaw. Ito pa lang si Hilary Suarez, sabi niya nandito ang passionista mong kaibigan. Wow, you're here. Tapos sabi ni Rebecca, dagdag pa niya, it's been a long time, ngayon lang kita ulit nakita. Oh my dear, ikaw pala. Sino nga pala yung pinunta mo dito? Meron kasi akong old friend na Queen visit, sabi niya, no. So meron kang anak? Kasi nakita niya may mga dalang pang baby itong si Hillary, yung mga pinagpalitan, yung mga lampin ba nung bata. Sabi niya, no, alam ko kasi na miscarriage ka noon. Nakakalungkot lang, hindi ko ginusto yung nangyari sa'yo. Oo, hindi kami biniyayaan ng anak ni William, nakunan ako noon. Pwede ba sa susunod na punta mo dito, isama mo yung mga bata, yung mga anak mo, para makilala ko naman? Sure, why not? Ngayon, dumating na nga tong si Aurora, no? So, ito na. Umupo na nga tong si George, sabi niya, Nay, isa lang naman ang hiling ko ang maging masaya. Nakapangasawa nga ako at napatira dito sa bahay na mansyon. Pero ba't ganun? Impyerno pala tong dinanas ko, impyerno pala tong pinasukan ko. Alam mo, Nay, pangarap ko naman talaga na maging maligaya sa lalaking mapapangasawa ko. Pero bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Naging miserable ang buhay ko. Sabi naman ni Ruth, ang OA naman nun. Anak, naging masaya ka rin naman kahit papaano. Dahil minahal ka ni Basil. Nagkandaleche-leche lang naman ng buhay mo simula nung namatay ang asawa mo dahil merong pumatay sa kanya. Bakit ba kasi ang agang namatay ni Basil? Sino ba kasi talaga yung pumatay sa kanya? Sabi niya, no? Sinisisi niya. Alam mo ma, magiging maayos lang sana ang lahat ng to kung buhay pa sana si Basil. Hindi sana ako maichapwera, hindi sana ako mababaliwala ng ganito. So ito na nga, sabi na nga ni Hillary, no? So speaking of the devil, sige na, maiwan ko na muna kayo, sabi ni Rebecca. So nilapag ni Hillary yung mga gamit ng baby doon sa may lamesa. So nagkatitigan sila ng ilang minuto or segundo pala. Yan. Tapos biglang lumayo si
Aurora at sinundan siya ni Hillary para hindi nga naman marinig ni Rebecca yung pag-uusap nila. So sabi ni Aurora, hindi ka na dapat pumunta pa dito. Kung gusto mo akong dalawin, doon dapat sa minahan. Sabi naman ni Hillary, so bakit naman? Ha? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Because you're so stupid. Pumunta-punta ka dito ha. Malay ba natin baka madulas siyang bibig mo at masabi mo pa kay Rebecca yung mga babies niya. Sabi naman ni Hillary no, so wala kang tiwala sa akin. At bakit naman hindi? Ha? Kasi isa kang luskano. Walang kontrol yung bibig mo. Sabi niya no. O sabi niya, let me remind you Aurora, ikaw ang lumapit sa amin para bigyan kami ng anak. Oo, dahil hindi kayo biniyaan ng anak ni William noon, kaya binigay ko yung mga baby para ampunin ninyo. So utang na loob pa namin yung sayo? Yes! Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi na magiging miserable ang buhay mo. Sabi niya, no? Baka nakakalimutan mo. Ako ang dahilan, kaya naging maayos ang buhay mo. Sabi ni Aurora, no? So ito na, narinig ni Rebecca na nagtatalo yung dalawa. Sabi niya, Tita Aurora, why are you fighting? Tinanong niya. So bigla na lamang nahinto yung dalawa at bigla na lamang napatawa tong si Hillary. Sabi niya, no? Ano? We were fighting? Hindi, no? Hindi kami nag-aaway, sabi ni Hillary. Sabi niya, ito kasing old witch na to, no? Sinasabi niya raw kasi na wrong timing daw yung pagpunta ko dito. Hindi daw tama yung visit hours ko at nasira daw yung schedule niya. What the piece of sabi niya, no? So talagang lumapit itong si Aurora at nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Napakasosyalin talaga nila, no? Ang sosyal nung pagbeso-beso nila. Grabe yung pagplastika nila sa isa't isa eh. May samaan ng loob, di ba? Pero nagawa pa rin magpangiti-ngiti nito ni Aurora. Kaya niya talaga maging two steps ahead, di ba? Or two pace, mag-poker face ba ganyan. O sabi nito ni George, alam nyo, Nay, things will be different kung nagkaroon sana ako ng anak. 'Di ba? Magiging maayos sana ang lahat ng 'to kung nabuntis sana ako. Bakit ba kasi ako nabaog? Alam mo, Nay, poproteksyonan sana ako ni Papa gaya ng ginawa ni Tita Aurora kay Sam. Poproteksyonan niya ako kung sakaling nabuntis sana ako, sabi ni George. Ngayon, ito na sabi ni Rebecca, pagpasensya mo na Tita Larry si Tita Aurora ha. Okay lang, Rebecca. Sanay na naman ako sa kamalditahan niya. Kaya okay lang sa akin yun. Ito kasing tita mo eh. Hindi ko malaman kung ba't ang init-init ng ulo. Talagang napakamaldita niya. So napansin niya yung pananahimik ni Rebecca. Bakit ka bigla natahimik? Is anything wrong? Sabi ni Rebecca, alam mo, pakiramdam ko para kasi may tinatago si Tita Aurora eh. The way I asked her, lagi na lamang umiinit yung ulo niya. Kapag malalim yung tinatanong ko, lagi na lamang siyang umaalis at iniiba yung usapan. Pakiramdam ko talaga na parang meron siyang tinatago sa Pasko. Tita Larry, meron ka bang nalalaman tungkol sa napag-usapan ninyo ni Tita Aurora? Baka meron kang nalalaman, sabihin mo sa akin. So ito na, no, sabi naman ni George, alam mo, Nay, poproteksyonan sana ako ni Papa kung sakaling nagkaroon ako ng anak. Kahit papaano mababago sana yung buhay ko. Hindi sana ako magiging ganito. Magkakaroon sana ako ng karapatan. Hindi sana ako mababaliwala dito. Hindi sana ako maitsapuera. Sabi ng nanay niya, anak, okay lang yan. Siguro, hindi mo talaga, pagkakataon na maging isang ina. Nandito naman kami ni Edward. Hindi mo siguro talaga kapalaran. O sabi naman ni Hillary, wala. Wala kami na pag-uusapan. Alam mo, okay lang naman kami. Wala naman siya nasasabi sa akin. O paano darling, aalis na ako ha. Sabi naman ni Rebecca, wag niyo pong kalilimutan susunod na punta niyo dito, isama niyo po yung anak niyo ha. Yes darling, makikita mo rin siya, sinabi niya her eh. So ibig sabihin babae. So ibig sabihin pala, anak pala ni Rebecca yung stepdaughter ni Hillary, 'di ba, sa Widow's Web. So siya pala 'yon, 'di ba? So ito na, nagbigay na ng paalam sila sa isa't isa. Nagbeso siya kay Rebecca, sabi ni Rebecca, ingat po kayo. Okay, salamat. Ngayon ito na, bumababa ng hagdanan nitong si George at nakita niya nga tong si Rebecca. Sabi niya, alam mo Rebecca, naintindihan na kita ngayon. Nakatira nga ako rito sa mansyon, pero pakaramdam ko mag-isa lang ako. Napaka-lonely ko.
Alam mo kasama ko si nanay sa si Edward pero pakaramdam ko mag-isa pa rin ako. Naintindihan na kita ngayon kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi nagsalita tong si Rebecca, hindi siya kumibo. Ngayon, kumibo lamang siya nung nakita niya sina Sergeant Villa sa si Detective Royales. Sina Detective Royales yun, anong ginagawa nila dito? Lumapit sila. Detective Royales, meron na po ba kayong lead tungkol po sa mga killings na nagaganap dito? Sabi ng kanyang biyana na si Galban, meron siyang importanteng sasabihin. Sabi naman ni Detective Royales, siguro po mas maigi na dito ko na po sabihin kaharap sila. Meron na pong common lead tungkol sa mga taong biktima. Kina Miss Beverly, kay Sir Paco, kay Sir Basil, kay Miss Samantha, kay Peter. At lahat sila ay matinding kaaway ng suspect. Sabi ni Rebecca, so lahat sila, di ba? Palacios at soon to be Palacios nung time na yon bago sila mamatay. Yes. So sabi ni George, sino po ba yung killer? Kasi nga sabi nga ni Galvan so ibig sabihin, isa lamang ang taong ito. So sabi ni Detective Royales, dinerecha niya na, ikaw Mrs. Palacios. Kaya nandito kami para interviewin ka. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel at kung bago ka pa lamang po, kung maaari pakisubscribe lamang po ito para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso. God bless us all.